The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
sa ating lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan ng buhay at kalakasan. At sana, ang ganitong pagpapala at biyaya ng ating Amang Hari ay magamit natin sa isang makabuluhang paggamit. Gaya po ng inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa mga sandaling ito ay makakapiling natin sa talakayan ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang napakahalagang paksa muli ay ihahatid namin sa inyo sa mga oras na ito. Na ito po'y may kinalaman sa pinapangarap ng sangkatauhan. Hindi po lingid sa ating kaalaman na ang tao'y naghahangad na maging marunong at matalino. Gaya po ng ating nalalaman din naman, ito rin ang pangunahing dahilan at layunin ng mga magulang kung bakit sila ay nagsisikap na maghanap buhay para magawa nila na maibigay ang mataas na karunungan para sa kanilang mga anak. Sapagkat nalalaman natin, may kasabihan nga na ang taong marunong, ang taong matalino ay mayroong mararating sa buhay na ito. Kung kaya't ganun na lamang iminumulat ng mga nakararami kung gaano kahalaga ang karunungan at ang katalinuhan. Subalit, sa pagkakataong ito, ang paksa ay magpapahayag sa atin alinsunod sa banal na kalooban ng Diyos na mayroong karunungan at katalinuhang dapat na pinapangarap ng lahat ng tao. Sapagkat ang paksa ay nagsasabing ang tunay na marunong at matalino. Para po pasimulan natin ang pag-aaral na ito, kapatid na Neraya. Kung ang Biblia ang atin pong tatanungin, ano po ba ang pamantayan ng tao upang maging marunong at maging matalino sa buhay na ito? Ang sagot po ay mababasa natin mula sa banal na kasulatan. Ito po ay natala sa Aklat ng Juan, Kapitulo 7, versikulo 15. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog, Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Nagtataka ang mga pinuno ng mga Hudyo at naitanong nila, saan kaya nakakuha ng karunungan ang taong ito, gayong hindi naman siya nakapag-aral? Sa talata pong binasa ay maunawa natin kung ano ang pamantayan ng tao para masabing marunong o matalino. Ito po ay ang tungkol sa ang kailangan ang tao po ay nakapag-aral. Sapagkat nakatutulong ng malaki ang mga paaralan para masabing maging marunong o maalam ang tao. Kaya nga po ang mga pinuno at ang mga Hudyo nung panahong nagkatawan-taong Panginoon, nagtataka sila. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Gayong hindi naman siya nakapag-aral. Ang ibig sabihin, yung kinikilala po nilang mga taong matatalino o mga taong marurunong, alam nilang dumaan po yun sa tinatawag na pag-aaral. Kaya nang
kanilang marinig ang mga pagtuturo ng Panginoon na naghahayag ng karunungan, yun ay lubos nilang ipinagtataka. Dahil alam nila, hindi naman nakapag-aral ang ating Panginoon sa mga paaralan dito sa mundo. Kaya sa pamantayan po ng tao, para maging marunong, para maging matalino, kailangan po ang tao ay nakapag-aral. Kaya mapapansin po natin, gaya ng sinabi ng kapatid na Benhanan, dahil hinahangad nga ng mga magulang na yung kanilang mga anak ay maging matalino, maging marunong, gayon na lamang po ang kanilang pagsuporta para mapag-aral ang kanilang mga anak. Meron pa nga pong mga magulang na sinasabi, yan lang anya ang ating sa asawa, nag-uusap yung mag-asawa, yan lang anyang ating maipamamana sa ating mga anak. Ang sila po ay magkaroon ng karunungan. Kaya may mga magulang na di baling magsakripisyo o magtiis sa pagtatrabaho para kumita ng sapat na salapi para tustusan ng mga pangangailangan ng kanilang mga anak para ito'y mapag-aral dahil yun ang alam nilang paraan para ang kanilang mga anak ay maging marunong o maging matalino. Ibig sabihin, matuwid at marapat ng kapatid na Neraya, para ang tao ay maging matalino at marunong, sila po ay dapat na mag-aral sa tinatawag na mga paaralan sa lupang ito. Opo. Ibig pong sabihin, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay mayroon pong likas na karunungan at katalinuhan ang tao. Pero kung hindi naman niya ito makukultivate, mababaliwala rin po ito. Kaya ang paaralan ay isang lugar na kung saan ay ginigising ang naitatagong karunungan at katalinuhan ng isang tao. Kaya gayon nga, gaya ng ating narinig, gayon pinapahalagahan ng tao ang edukasyon sapagkat ito ay nagdudulot ng karunungan at lalo pang napauunlad ang katalinuhan ng bawat mag-aaral. Ang isang paraan pa kung papaano mapaglilinang ang karunungan, ang kahusayan at ang katalinuhan ng isang tao ay nakukuha rin sa tinatawag na karanasan. Kaya dahil dyan, kapatid na Neraya, ano ang karaniwang naidudulot sa mga tao ng pag-aaral sa mga paaralan? Na bukod dito, yung kanilang karunungan at katalinuhan ay napaglilinang nila sa pamamagitan ng kanilang mga nagiging karanasan. Ang sagot po na mababasa natin sa Biblia ay natala sa aklat po ng Unang Hari. Ang kapitulo ay 7 at ang bersikulo po ay 13 hanggang 14. At nagsugo ang Haring Solomon at ipinasundo si Hiram sa Tiro. Siya'y anak ng isang babaeng bao sa lipi ni Neftali. Ang kanyang ama ay lalaking taga-Tiro na manggagawa sa tanso. At siya'y puspos ng karunungan at katalinuhan at kabihasaan upang gumawa ng lahat ng gawain sa tanso. At siya'y naparoon sa Haring Solomon at ginawa ang lahat niyang gawain. Sa talata pong binasa ay maunawa po natin ang pangyayari sa panahon po ni Haring Solomon. Meron siyang ipinatawag at ipinasundo ang lalaking nagngangalang si Hiram na taga Tiro. Ito po ay lalaking nag-aral sa paaralan at siya po ay nag-aral bunga ng kanyang mga experience o karanasan. At dahil sa kanyang pag-aaral, nagdulot ito sa kanya, sabi sa Biblia, ng puspos na karunungan, katalinuhan, at kabihasaan. So, ibig sabihin po, talagang napakalaking tulong ang paaralan para mapaunlad pa ng tao ang karunungang taglay niya. At sa pamamagitan niya ng matyagang pag-aaral ng isang mag-aaral sa mga paaralan o kaya naman ay yung tinatawag na pagkatuto bunga ng mga karanasan, magiging gaya ni Hiram ang mga tao na magtataglay ang tao ng tinatawag na karunungan, mapupuspos siya, yung kanyang karunungang taglay, at siya ay tatanghalin na magtataglay ng katalinuhan at magiging bihasa. So yung pagiging eksperto ng tao sa isang larangan, bunga yon ng pag-aaral at kanyang karanasan. So yun po, mga giliw naming, mga taga-subaybay, napakamahalaga talaga
na ang isang tao ay ma-develop yung kanyang skill, yung kanyang karunungan, yung kanyang katalinuhan, sapagkat sa hinaharap, ito ay kanyang pakikinabangan sa buhay na ito. O pwede siyang maging empleyo ng isang matataas na tao para po gawin ang isang bagay na kung saan yon ang linya o yon ang kanyang expertise. Kaya ngayon ay sinasabi sa atin, hindi po masama ang tao ay mag-aral at ma-develop yung kanyang karunungan, yung kanyang katalinuhan, sapagkat ito ay magiging pakinabang ng tao. Subalit, dumarating, kapatid na Neraya, na hindi man lahat ng tao ay nagiging iba ang sitwasyon kapag ka ang tao well-developed na yung kanyang karunungan. Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan kung ang tao na dahil sa pag-aaral ay na-develop yung kanyang karunungan, yung kanyang katalinuhan? Ano po ba ang dapat pakaiwasan ng ganitong mga tao na sumasa kanila yung karunungan at katalinuhan? Ang dapat po sana, kapatid na Benhanan, ang karunungan ng tao ay gamitin sa tamang paraan ng paggamit. Pero meron po mga tao na nahuhulog sa malaking pagkakamali na nagagamit yung karunungan sa maling bagay. Gaya po ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 10, versikulo 5. Na siyang gumigiba ng mga maling haka at ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Ang mga salitang ito na binasa at ating narinig, ito'y batay sa observation ng Apostol Pablo nung panahong siya po ay nangangaral o nagtuturo. May mga nakasalamuha siyang mga tao na bunga ng mga karanasan nila sa pag-aaral o bunga din po ng pag-aaral nila sa mga paaralan ay nasabing mga matatalino o marurunong. Pero ang isang malaking pagkakamali na kinahulugan ng mga taong to ay binago nito yung kanilang mga pag-uugali na dapat sana ay maging mababa, pero mayroong mga tao na pagka naging matalino na, nagiging matayog. Sabi nga, mapagmataas. At kasama nun, ang lalong masama, nagmamataasan niya laban sa karunungan ng Diyos. Halimbawa, yung mga tao na nung hindi pa talaga nakapag-aaral, malaki ang respeto, pagkakilala at paggalang sa Diyos. Pero nung siya mag-aral na, lalo na yung paaralang kanyang pinasukan, masasabi natin godless ideology. Yung idea nila ay hindi sila naniniwala sa pag-iral ng Diyos. At bunga ng maling tawag ng karunungan, nahikayat ang tao na yun ang maging kanyang paniniwala. Kaya dahil doon, mula sa dating may pagkakilala sa Diyos, kung kailang nakapag-aral sa kolehiyo at nakapagtapos sa isang sikat na paaralan, saka siya nagkaroon ng paniniwalang di umano ay walang Diyos. Kaya merong mga sinasabi na yun anyang tao hindi galing sa paglikha ng Panginoon. Yun anyay evolution. Kahit ang mundo na ating ginagalawan, marami pong mga espekulasyon ang mga tao tungkol dyan. Dahil ayaw nilang maniwala tungkol sa Diyos na siyang creator o manlalalang ng lahat ng mga bagay. Kaya kapag gano'n ang mga tao, nasusumpungan po sila na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. At yun po ang inaralan ni Apostol Pablo. Yung dala-dala niyang aral na dapat sampalatayanan, umaaki sa tao para kung siya naging matayog bunga ng kanyang karunungan, matuto siyang magpakababa. At kung dati siya'y lumalaban sa karunungan ng Diyos, bibihagin siya ng mga aral ng Panginoon para lubos na kumilala at tumalima kay Kristo. So ang punto po, ang dapat nating pakaingatan pagka tayo naging marunong, naging matalino, bunga ng pag-aaral at ng ating karanasan, huwag tayong maging matayog o maging mapagmataas at huwag tayong lalaban sa tunay na karunungan, ang karunungang mula sa Panginoong Diyos. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ito po ay isang pagpapaalaala sa atin na kung hindi maiingatan at mababantayan sa puso ng tao na ngayon ay nagsisipag-aral,
mayroon pong panganib. Mga giliw naming taga-subaybay, ano ang panganib? Ang posibilidad na yung karunungan at katalinuhang taglay ng isang tao ay maaaring magpabago ng kanyang pag-uugali. Sa totoo lang, nung hindi pa siya nakapagtatapos ng pag-aaral, totoong magalang ang taong ito, kapatid na Neraya. Pero nung dumating na ang panahon na siya po ay nakatapos na ng kolehiyo, summa cum laude, magna cum laude, na mayroong pagpaparangal at pagkilala sa nakamit niyang katalinuhan at karunungan, ang tao ay natutuksong magmataas laban sa kanyang kapwa. Para bang ang tingin niya sa kanyang kapwa ay napakaliit na tao na lamang, na parang siya na ang superior dahil sa siya ang mas marunong. And worse, ay maging ang karunungang mula sa Panginoon ay gaya ng kanyang binabaliwala at hindi pinapahalagahan, gaya po ng inyong nabanggit. Sapagkat dumarating ang pagkakataon na sa sobrang talino ng tao, ay nagagawa niyang magmatayog, magmataas laban sa ating Panginoon Diyos. Kung hindi po maiingatan ito ng tao, ang taong matalino, ang taong marunong, na patuloy niyang babaliwalain ang karunungan na mula sa Panginoon Diyos. Ano po, kapatid na Neraya, ang masamang dulot nito sa tao? Ayon po kay Apostol Pablo, mababasa po natin sa Roma 1:22. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Napakatiyak po ang pahayag na ito. Kung ang tao ay magmamataas, magiging matayog at lalaban sa karunungan ng Diyos, ang tawag ng Biblia diyan, mga taong nagmamarunong. At kung sila anya'y nagmamarunong, sila anya'y nagiging mga mangmang sa paningin ng ating Panginoon. Opo, kung sa pamantayan ng tao, dahil sa kanyang diploma at sa kanyang mga naabot, sa kanyang pag-aaral at karanasan, ay kinikilala siyang matalino o marunong, pero ginagamit niya ito laban sa karunungan ng Diyos at nababago ang kanyang pag-uugali, nagiging mapagmataas siya. Ang sabi ng Biblia, kahit sa pamantayan ng tao, siya'y marunong sa pamantayan ng Diyos, siya'y tatawaging mangmang. At ang ganyan pong kalagayan na isang malaking kasalanan. Po ba, sabi ng Apostol Pablo, yung mga tao nagmamarunong, nagawa pa nga nilang palitan yung karunungan ng Diyos ng kanilang kamangmangan sa paraang sila anya'y nagsisamba sa nilalang kaysa sumamba sa Diyos na may lalang. Ang tamang karunungan, ang dapat mong kikilalanin at sasambahin, yung Creator. Pero merong mga taong naturingang marunong, hindi sinasamba yung Diyos na may lalang. Ang sinasamba, yung mga bagay na nilalang at doon sila nagpapasalamat at nagpupuri. Kaya sabi ng Biblia, nagmamarunong, pero sila'y naging mangmang sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Hindi sila tunay na marunong, hindi sila tunay na matalino. Inuulit ko po, kahit kinikilala sa pamantayan ng tao na sila'y marunong at matalino, pag ginamit ng tao sa mali ang kanyang karunungan, ang kanyang katalinuhan, sa pamantayan ng Diyos, siya po ay nagiging mangmang. Alam niyo po, kapag sinabing nagmamarunong, ang taong nagmamarunong ay nagtuturo, nagpapahayag ng kanyang opinyon, ng kanyang kalooban, ng kanyang paninindigan sa bagay na hindi naman niya linya. Halimbawa, kung ang isang tao ay abogado at ang kanyang kausap ay hindi naman abogado, yung taong hindi abogado ay hindi maaaring higit ang kanyang katalinuhan kapag ka ang usapin ay batas sa abogado na kanyang kausap. Kasi yung abogado ang mas expert doon sa larangan na yon. Gayon din kung ang isang doktor ay may kausap na hindi naman doktor. Yung hindi doktor, hindi po pwedeng ipakipagdebate niya yung kanyang nalalaman sa larangan ng medisina sa doktor na kanyang kausap. Kasi pagka ganoon po, pwedeng sabihin yung kausap ng abogado na hindi naman abogado, yung kausap ng doktor na hindi naman doktor. Ang tawag po sa kanila ay nagmamarunong. Gaya po
ng atin pong nalalaman sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Tayo, kapatid na Neraya, sumasaludo tayo sa mga doktor, sa mga abogado, sa mga inhinyero, arkitekto, sa mga professional, sa mga nagsipagtapos ng koleyo. Saludo po kami at sa larangan na inyong kinabibilangan, hindi po kami po pwedeng makipag-argue sa inyo. Pero pagdating po sa usaping paglilingkod sa Diyos, kalooban ng Diyos, ay wag po nating panghihimasukan yun kung hindi naman tayo kinakasangkapan ng Diyos bilang mga ministro. Ang punto, kapatid na Neraya, may mga doktor kasi na para bang alam na nila kung ano yung kalooban ng Diyos. Di po ba? Batay sa kanilang nalalaman, yun ang kanilang panghahawakan. Nabanggit nyo nga kanina, ipagpaumanhin nyo po, ang tatalino ng mga taong ito, abogado, doktor, mga professional na matatawag. Pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, bakit nagagawang tanggapin nila na lumuhod, sumamba sa mga Diyos na hindi naman umiiral? Kung tawagin po ito ng Biblia, ay mga Diyos-Diyosan. So doon pa lamang makikita na natin, kapag gayon, ang isang tao ay hindi po totoong marunong at matalino. Sapagkat ang pamantayan ng Biblia sa taong matalino, sa taong marunong, ay sa pamamagitan po ng kaalaman niya tungkol sa tunay na Diyos na dapat niyang paglingkuran. Sa makatwid, kapatid na Neraya, kung sinasabing sa eskwelahan ay mayroong makukuwang karunungan, madidevelop ang kahusayan ng isang tao, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kabihasaan. Ang pakikinig ng salita ng Diyos naman ay lilikha sa tao ng karunungang mula sa Diyos. Dito matatamo ng tao ang karunungang mula sa ating Panginoon Diyos. At batay po sa bagay na yon, mga minamahal naming mga taga-subaybay, masasabi nga na ang taong ito ay mayroong tunay na katalinuhan at nagtataglay ng tunay na karunungan. Ano ang pamantayan ng isang taong mayroong taglay na tunay na karunungan at katalinuhan, kapatid na Neraya? Pinalakay po yan ng Biblia sa pamamagitan po ng Apostol Santiago. At mababasa po natin yan sa kanyang epistola o sulat sa Santiago, Kapitulo 3, versikulo 13. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Sa Biblia po ay napakaliwanag ang pamantayang mula sa Diyos para masabing ang tao ay tunay na matalino at tunay na marunong. Sabi sa talata, sino ang marunong at matalino sa inyo? Tinutukoy na marunong at matalino, yung tunay na matalino at marunong, hindi lang yung maraming alam sa mga bagay ng mundong ito. At sabi ng kasulatan, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. So dalawang bagay po ang palatandaan batay sa pamantayan ng Biblia na siyang pamantayan ng Diyos para masabing kabilang tayo sa mga taong tunay na matalino at tunay na marunong. Hindi po yung marami lang alam sa iba't ibang mga bagay. O tinatawag na meron lang head knowledge. Sa Biblia po, ang tunay na matalino, dalawang bagay, sabi una, ipinapakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan. So yung mabuting paraan ng pamumuhay, kahit na kulang ka ng pag-aaral sa mga paaralan o hindi ka professional batay sa pamantayan ng tao, pero ipinapakita mo naman yung mabuting pag-uugali, mabuting pamumuhay sa pamantayan ng Diyos. Ikaw ang tunay na matalino, ikaw ang tunay na marunong. At sa pag-uugali, diyan tumitingin ang Diyos para masabing matalino o marunong. Ang ugali ng isang tunay na matalino, marunong, ang kanya-anyang mga gawa o pag-uugali, makikita mo yung pagiging maamo. Kaya yung kaamuan, isang tandaya ng pagiging marunong o matalino sa pamantayan ng Panginoon. Kung hindi ka man
tinikilalang matalino o marunong batay sa pamantayan ng tao dahil hindi ka nakatapos sa kolehiyo o sa mga sikat na paaralan sa mundo, pero dahil sa mga narinig mong aral at pagtuturo ng Diyos, yon ay lumikha sa iyo ng mabuting paraan ng pamumuhay, nag-udyok sa iyon para lumayo ka sa mga masasamang gawain at namuhay ka sa pawang kabutihan lamang, at naging maayos ang paraan ng iyong pakikitungo, naging mabuti ka sa kapwa-tao, at nagtaglay ka ng pag-uugaling may kaamuan sa pamantayan ng Diyos. Ikaw ang tunay na matalino, ikaw ang tunay na marunong. Inihahayag yan, hindi lang sa marami kang alam, kundi inihahayag sa pamamagitan ng mga gawang nakikita sa iyo. Dito po'y ibang-iba ang pamantayan ng ating Panginoon sa paghahanap ng taong marunong at matalino. Pagka po kasi narinig natin yung tanong, sino rito ang matalino? Sino ba rito ang marunong? Ang pamantayan ng tao, po pwedeng sumagot, ako po, matalino at marunong. Bakit? Ang credential ko ang magsasabi na ako po ay matalino at marunong. Nagtapos po ako sa Harvard University, sa De La Salle, sa Ateneo, sa malalaki at eksklusibong kuleyo ang pamantayan ng tao. Pero alam niyo po ang pamantayan ng Biblia, ng Panginoon Diyos, tungkol sa tunay na matalino at marunong, hinahanap ng Diyos sa tunay na matalino at tunay na marunong ang isang mabuting pamumuhay, ang isang maamong pag-uugali. Ibig sabihin, hindi po nakatingin ang Panginoon Diyos sa anumang tinapos natin sa mundong ito. Kahit ikaw na ang pinakamangmang pagdating sa edukasyon, mga minamahal naming taga-subaybay. Pero natutunan mo naman ang salita ng Panginoon Diyos na siyang nag-uudyok sa iyo upang gawin ang kanyang kalooban. At dahil doon ay itinataguyod mo ang isang mabuting paraan ng pamumuhay na inaayunan ng ating Panginoon Diyos. Masasabi nga, yung taong kapos sa edukasyon ay tunay na matalino at marunong sa harap at paningin ng ating Panginoon Diyos. Kung ang tao'y naging marunong at matalino dahil sa pakikinig ng mga aral ng Diyos, at ito ang kanyang isinasa kabuhayan, kapatid na Neraya, ano ang magiging katulad ng taong ito sa pagpapakita ng mabuting pamumuhay at pag-uugali, bunga ng patuloy niyang pakikinig at pagsampalataya sa kanyang napakinggan, at dahil sinampalatayanan ay isinasa kabuhayan niya, kapatid na Nerahaya. Ayon sa paghahambing ng Panginoon, makikita natin ang kanyang katulad mababasa sa Mateo 7:24 hanggang 25 sa salilang Bibliang Revised Tagalog Popular Version. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yun. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ito po ang katulad ng mga taong pinatunayan ng pagiging marunong o matalino sa pamamagitan ng pagsampalataya, pagsasakatuparan ng mga aral ng Diyos na kanyang napakinggan. At dahil doon ay naging maayos ang paraan ng kanyang pamumuhay, isa nga po din nagtatanghal ng kaamuan. Katulad siya ayon sa Panginoon ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay malaking bato. Bakit sinabing matalino? Sapagkat nung dumating niya ang malakas na ulan, bumaha, bumagyo, binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, ngunit hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. So, ibig sabihin po, magiging tunay na matatag kahit dumating na yung mga pagsubok, yung iba't ibang sitwasyon ng buhay, dahil siya'y matalino, marunong, ma-overcome o malalagpasan niya, mapagtatagumpayan niya ang lahat ng yon. Hindi po katulad ng mga taong marami lang alam, pero pagdating sa implementation ng nalalaman, doon kinakapos ang mga tao
kaya nagiging mangmang. So, kaunti man ang ating nalalaman, pero yun naman ay lubusan nating ina-apply sa ating pagkatao, lalo na yung mga karunungang mula sa Diyos, yan ang magpapaging matalino sa atin sa paningin ng Panginoon. Katulad tayo ng isang matalinong taong nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay malaking bato. Ano man ang mangyari, yun po ay mananatiling nakatayo at mananatiling matatag sa harap ng mga pagsubok. Mga giliw naming mga taga-subaybay, alam ko na walang tao sa mundong ito ang makaiiwas sa iba't ibang uri ng pagsubok, suliranin, kagipitan sa buhay na ito. Pero alam niyo po ba na dahil sa patuloy nating pakikinig ng mga banal na salita ng ating Panginoon, na yun ay patuloy nating sinasampalatayanan at isinasakatuparan, walang bagyo ng buhay, walang pagsubok ng buhay, walang anumang bagay na negatibo sa buhay na ito ang hindi natin malalagpasan. Kaya wala pong iba tayong magagawa upang tayo ay maging mapagtagumpay sa buhay na ito, kundi ang sampalatayanan natin ang mga aral at salita ng Panginoon. Sapagkat ang mga salitang ito ng ating Panginoon Diyos ang lilikha sa puso natin upang tayo'y maging gaya ng isang matalino na ang paglalarawan ng Biblia ay nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Opo, napakatibay na pundasyon. Mayroon ang isang tao kung ang kanyang karunungan ay karunungang mula sa aral at katwiran ng ating Panginoon. At maikwento ko lang, maiksi na lang po ito, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Hindi ba't mga prominenteng tao, mga matatalinong tao na pag dumating ang araw ng pagsubok ay dumarating sila at humahantong sa pagpapakamatay. Yun po ay kahayagan ng kawalan ng pag-asa nila sa buhay na iginupo sila ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pero tayo na nakikinig at isinasagawa ang salita ng ating Panginoon, anumang bagyo ay ating mapagtatagumpayan. Kaya patuloy namin kayong hinihikayat na atin pong subaybayan ang programang ito sa ganito ay tumanggap tayo ng karunungang mula sa ating Panginoon. Hindi lamang natin basta marinig ang mga pagtuturong ito. Sa halip, maingatan natin sa ating puso, sampalatayanan po natin. At higit sa lahat, atin pong itong isakabuhayan. Kung ano man ang tinapos mo, nagtapos ka man ng edukasyon o hindi ka man nagtapos, kapag ka po nagawa natin ang mga pagtuturong ito ng ating Panginoon Diyos, tiyak ikaw ay inuuri ng Diyos na tunay na matalino at marunong. Sana ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen.